Anong gusto mo, Abby? Mamili ka. Nagturo ako ng 3 klase sa kanya kahit na hindi ko alam kung anong tawag doon. Ilang sandali pa'y inabot na sa akin ng tenderang plastic na baso kung saan nakashoot doon ng mga pinili ko. Tinuro niya rin sa akin ng suka at ako na lang daw ang maglagay. Si Ate Ray naman ay nagturo na rin ng sa kanya at nilagyan niya rin yun ng suka bago niya kinain. Pero ako, hindi ko magawang simulan ng sa akin. Bakit, Abby? Tanong niya nang mapansin niyang hindi ko pa magawang kumain. Bahagya akong lumapit sa kanya at bumulong. Bakit kinakain mo na? Hindi pa tayo nagbabayad. Baka mapagalitan tayo ng tindera. Imbes na seryosohin ay tinawanan niya lang ako. Ano ka ba, Pops? Obvious na ngayon ka lang nakalabas sa lungga mo. Hindi naman payment first dito. Mamaya na tayo magbabayad dahil siguradong kapag natikman mo yan, ay uulit ka pa. Kaya nga dito lang muna tayo kakain sa tabi. Hindi naman natin tatakbuhan yung tindera. Tsaka suki na ako rito. Kilala na ako ni ate dahil may mga pagkakataon na dumaraang kami rito nila tita baby. Minsan naman ay sila kuya at kami nila mami. Bahagya akong napatango matapos ang salaysay niya. Hindi na rin ako nag-aksaya pa ng oras at tinikman ng hawak ko. Inuna ko yung itlog na kulay orange. At grabe, nagsunod-sunod ang pagsubo ko dahil ang sarap pala. Lalo na yung pagkakatimpla ng suka. Hindi ko na malayang kung nakailang ulit kaming order ni Ate Reyna. Basta ang alam ko, noong nakabayad na siya at humakbang na kami palayo roon sa tindera, ay hawak kong tiyan ko tinihilot ko yun dahil sa sobrang busog. Mag-window shopping muna tayo bago umuwi para rin bumaba yung kinain natin. Sabi ni Ate Reyna at inakay na niya ulit ako para maglakad-lakad at tingnan ang mga panindang na daraanan namin. Pero ilang sandali pa'y pumunta siya roon sa bilihan ng mga case ng cellphone dahil titingin daw siya ng pamalit sa case ng phone niya. Tinanong niya pa ako kung gusto ko rin mamili at palitan yung sa akin. Siya raw ang magbabayad. Pero agad akong umiling dahil alam kong si Kuya Calix ang bumili ng case ko. Ayoko yun palitan kahit anong mangyari. Habang hinihintay ko siya, nabaling ang tingin ko sa kabilang pwesto kung saan may mga accessories na paninda. Humakbang ako papunta roon at tumingin-tingin. Hanggang sa mapansin ko ang mga string bracelets na iba-iba ang kulay. Gusto kong bumili dahil sa akin naman ang pera na bigay sa akin ni Kuya Calix. Pero nag-aalinlangan ako na baka kulang yon. Napaisip ako. Ayokong palampasin ang pagkakataon dahil hindi ko alam kung kailan ako makakabalik dito. Kaya inilabas ko ng pera sa bulsa ko at nahihiya akong lumapit sa tendero na medyo matanda na. Manong, hininaan ko lang ang boses ko dahil nahihiya ako. May gusto po akong bilhin. Hayun po, 3 sana. Tinuro ko sa kanya yung string bracelets. Pero hindi ko po alam kung kasya tong pera ko. Nang makita niya ang hawak ko, napangiti siya. Abay oo, kasyang-kasya yan. May sukli ka pa dahil mura lang naman yung gusto mo. 60 ang isa niyon, pero ibibigay ko sa'yo ng 3, 100. Anong kulay ba ang gusto mo? Agad akong nakahinga ng maluwag sa sinabi niya. Akala ko rin ay pagtatawanan niya ako dahil sa pagiging wala kong alam sa halaga ng pera na hawak ko. Pero hindi. Yun ang dahilan kaya ako hininaan ang pagtatanong ko sa kanya kanina dahil ayokong pagtawanan ako ng makakarinig sa akin. Kulay black, white at red ang pinili ko. Mabuti na lang ay naaral ko ang mga colors kagabi sa apps na nasa cellphone ko kaya naging pamilyar na ako roon. 3 perang papel ang hawak ko pero isa lang ang kinuha sa akin ng tendero. Tsaka niya ako binigyan ng sukli. Malapad ang ngiti ko ng ibulsa kong natira kong pera maging ang binili ko. Pero hindi pa ako nakontento at nagtingin-tingin pa ako ng pwedeng bilhin. Hanggang sa nakita ko yung cute na ribbon na pangtali sa buhok. Bumili ako ng 2. Kulay yellow naman at purple. Hindi rin malaking nagastos ko dahil noong nagbayad ako, sinuklian ulit ako ng tindero. Pops, nariyan ka lang pala. Pinakaba mo ko. Kala ko nawala ka na. Si Ate Reyna nang lumapit siya sa akin. Nakatingin siya sa hawak ko. Ano yung binili mo? Hindi niya yun nakikita dahil nakalagay yun sa maliit na brown pouch. Nakangiti kong inilabas ang 2 ribbon na pangtali sa buhok. Mamili ka ng kulay na gusto mo. Sa'yo yung isa at para naman kay Tita Caroline yung isa. Napatitig siya sa akin dahil sa sinabi ko. Bahagya siyang nakangiti. Ang sweet mo naman, Abby. Pero paano ka nakabili? May pera ka ba? Tumango ako. Meron naman, binigyan ako ni Kuya Calix noong minsan. Lumapad ang ngiti niya. Sige, itong yellow na lang ang sakin. Thank you, Pops. Oh wait, speaking of Kuya Calix,
Gusto mo bang dumaan tayo sa office niya ngayon bago umuwi para makita mong working place niya? Nakaramdam ako ng saya dahil sa sinabi niya. Natutuwa kasi ako kapag nasa tabi ko lang si Kuya Kalex. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Dahil sa tingin ko siya ang pinakamabait sa kanilang tatlong magkakapatid na lalaki. Mabait din yung dalawa pero iba si Kuya Kalex. Siya ang espesyal na mabait para sa akin. Agad akong tumango. Sige, total may ibibigay rin ako sa kanya. Okay, let's go, Pops! Kasalukuyan akong abala sa trabaho nang bumukas ang pinto ng opisina ko at sumulpot si Reyna at Abby. Nagulat ako at agad na napatayo sa upuan ko dahil hindi ko inaasahan na pupunta sila rito. Surprise! Reyna exclaimed. Nakataas pang kamay. Si Abby naman ay tahimik sa tabi niya pero bahagyang may ngiti sa labi habang nakatingin sa akin. Anong ginagawa niyo rito? Di ba dapat nasa bahay kayo't nag-aaral? I walked over my desk para i-guide sila sa couch na nasa loob ng opisina ko. Sinundan nila ako roon at naupo sila. Nagpaalam naman kami kay Mami at Daddy para lumabas. May kinailangan lang bilhin na learning materials. Then nag-date kami ni Abby sa street market. Tapos tinanong ko siya kung gusto niyang makita ang working place mo bago umuwi. She said yes, kaya dito muna kami dumiretso. Litanya ni Reyna. Habang si Abby naman ay iginagalang tingin sa palibot ng opisina ko. Pero huwag kang mag-alala, alam kong busy ka, kaya hindi rin kami Ay, wait! My phone is ringing! Dinukot niya ang phone niya sa bulsa at tiningnan yon. It's Tita Baby! Sagutin ko lang to saglit. Pops, saglit lang ha. Dito ka muna. Abby nodded, prompting Reyna to leave my office immediately, leaving just Abby and me alone. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa amin ni Abby bago ko siya binalingan. Kumusta ang date niyo ni Reyna? Napangiti siya ng malapad, nakatingin din sa akin. Masaya, ngayon lang ako nakapunta sa street market. Ngayon lang din ako nakakain ng street foods. Ikaw, Kuya Kalex, kumusta ka rito? Marami ka bang ginagawa? Pasensya na kung naabala ka. It's okay, Abby. I gave her a reassuring smile. Pwede ko namang ituloy mamaya yung ginagawa ko. Teka, gusto mo bang itur kita rito sa loob ng building habang wala si Reyna? Abby nodded enthusiastically, her eyes sparkling with curiosity. Nauna akong tumayo sa kanya at agad siyang sumunod sa akin. As we stepped out of my office, the bustling atmosphere of the company greeted us. I led the way down a bright, wide corridor lined with sleek, modern decor. Ito yung main hallway, I explained. Kinokonekta nito lahat ng mga departments dito. Sa kaliwa naroon ang marketing team. Sila ang utak sa likod ng mga campaigns and promotions ng company. Abby glanced through the glass walls, observing the team handled in a brainstorming session. Grabe, kahit linggo pala may pasok pa rin sila. Tsaka halata na sobrang focus nila sa ginagawa nila, she remarked. Yes, pero ilan lang ang pumapasok sa kanila kapag weekends. Mas maraming empleyado rito sa company kapag weekdays. Yung mga narito ngayon, sila yung mga masisipag mag-overtime. We continued walking, passing by several open-plan workspaces. I pointed out different departments, each with its own unique energy. Ito naman ang development team, where all the coding magic happens. At sa banda ron, yun ang design studio. Sila naman ang in-charge sa lahat ng visuals and user interfaces. Abby admired the vibrant posters and sketches adorning the design studio's walls. Ang gaganda naman, ang gagaling nila, she said. Then I led her to a spacious sunlit atrium with comfortable seating and a coffee bar. Ito naman ang common area. Dito nagre-relax minsan ng mga employees, nagkakwentuhan at nagkakape kapag may free time. Abby's eyes widened. Sobrang ganda. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit marami nagtatrabaho rito sa inyo. Napangiti ako. Ngayon sa top floor naman kita dadalhin. There's a surprise waiting for you. We took the elevator up, and as the doors opened, Abby gasped. The rooftop terrace offered a panoramic view of the city skyline. Lush greenery, cozy seating areas, and a small fountain created an oasis of calm. Hala, sobrang ganda rito! Abby said, her voice filled with awe. Isa to sa mga paborito kong lugar dito sa company, Abby, I admitted. Kapag medyo pagod na ang utak ko at nasa stress na ako, dito ako pumupunta.
A perfect place to take a break and gather your thoughts. Abby turned to me, gratitude in her eyes. Salamat at inilibot mo ko rito sa kumpanya nyo. Hindi ko pa napupuntahan yung kumpanya ni Daddy, pero at least may ideya na ako kung anong itsura ng loob ng isang building. Kuya Kalex. Saglit siyang napayo ko, halatang nahihiya. Pwede ba akong magtrabaho rito sa kumpanya nyo? I laughed a bit. Hindi ka pa pwede magtrabaho, Abby. Minor ka pa. Kapag nasa legal age ka na, pwede na. Ilan ba dapat yung legal age? 18. Pwede na. Napangiti ulit siya. Malapit na akong mag-18. Kapag 18 na ako, pwede na ba akong magtrabaho rito? Magaling akong magpakintab ng salamin ng bintana at ng sahig, magwalis, maglampaso. Magaling din ako maglinis ng toilet bowl. Kayang-kaya ko yung kuskusin. She proudly said, dahilan ng pagkunot ng noo ko. Gusto niyang maging tagalinis? Utility? Bakit yun ang gusto mo, Abby? Marami namang pwedeng trabaho. Pwede ka sa office. Umiling siya. Bahagyang napawi ang ngiti sa labi niya. Ayoko ng trabaho sa opisina, Kuya Kalex. Baka magkamali lang ako. Tsaka, di ba, hindi naman ako nag-aral. Di ko alam yung mga ginagawa sa office. Okay na sa akin yung paglilinis dahil doon ako magaling. Napatitig ako sa kanya at muling nakaramdam ng awa. Maliit ang tingin niya sa sarili niya dahil lang sa hindi siya nag-aral. Abby, hindi pa naman huli ang lahat para sa'yo. Pwede ka pang mag-aral. Kaya nga tinuturuan ka ng ate Reyna mo. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan yun, Kuya Kalex. Kasi sigurado ako na kapag nalaman ni Mami at Daddy na nag-aaral ako, pagagalitan nila ako. At baka kuhanin nila sa akin yung cellphone ko na may mga learning apps. Bahagyang namulang mga mata niya, parang nagpipigil ng luha. Kaya ngayon pa lang, gusto ko naman siguro na kahit hindi ko maituloy ang ginagawa namin pag-aaral ni Ate Reyna, may tatakbuhan pa rin ako na pwedeng pagtrabahuhan kapag nasa legal age na ako. Para kahit papano makapag-ipon ako. Bahagyang kumunot ang noo ko habang pinagmamasdan siya. Abby, alam mo, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan mag-ipon. Sobrang yaman din ng pamilya mo. At sigurado ako na may mamanahin ka dahil isa kang herald. Napailing siya. Di mo ako naiintindihan, Kuya Kalex. Gusto kong makapag-ipon dahil gusto kong umalis sa mansyon bago ako mag-18. Nagsalubong ang kilay ko. Bakit? Hinintay ko ang sagot niya pero tinitigan niya lang ako. Namumula pa rin ang mga mata niya sa pagpipigil ng luha. Wala, Kuya Kalex. Wag na natin pag-usapan. Halika na, baka hinahanap na ako ni Ate Reyna. Humakbang na siya palayo. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang matigilan siya at nilingon ako ulit. Sandali, may nakalimutan pala akong ibigay sa'yo. Humakbang siya pabalik at tumayo sa harap ko. May dinukot siya sa bulsa niya. Isang string bracelet na kulay white. Simpleng regalo lang to, Kuya Kalex. Pero sana magustuhan mo. Hindi kasi ako marunong mamili ng regalo. Isa pa gusto man kitang bilhan ng mas maganda. Baka hindi kasya yung pera na bigay mo. Paano mo nalaman na gusto ko ang kulay na white? I smiled at her. Napangiti rin siya. Talaga? Gusto mong white? Oo, malinis kasing tingnan ng white, kaya paborito kong kulay yan. Buti naman nagustuhan mo. Ito, sa'yo yan. Inabot niya yun sa akin pero hindi ko kinuha. Instead, inangat kong kaliwang kamay ko para siyang magsuot na yun sa akin. Isuot mo sa akin. Hindi ko alam isuot yan. Palusot ko kunwari, gayong adjustable lang naman yun. Nakangiti siyang tumango. Sige, ini-adjust niya ang string para lumuwang yon. Tsaka niya isinuot sa kamay kong nakaunat sa harap niya. Noong nakasuot na sa akin, muli niyang ini-adjust para higpitan. Sapat lang para hindi malaglag sa kamay ko. Ayan, bagay pala sa'yo. Tiningala niya ako na may proud na ngiti sa labi. Kanina lang malungkot siya, pero ngayon dinaig pa niyang may nagawa na naman na mabuti. Thank you, Abby. Ako dapat ang mag-thank you sa'yo, Kuya Kalex. Salamat dahil napakabait mo sa akin, pati pamilya mo. Masaya ako para kay Ate Chantel dahil alam kong sobrang swerte niya sa'yo. She said with complete sincerity. I saw no trace of envy on her face, despite the fact that it seemed her sister Chantel didn't treat her well. Napaka-pure ng puso ni Abby
At nagre-reflect yon sa bibig niya. Dahil ganun naman talaga. Kung ano ang laman ng puso ng isang tao, yun din ang lalabas sa bibig niya. Kung galit ang naghahari sa puso ng isang tao, mga hindi magagandang bagay ang lalabas sa bibig niya. Kung mabuti naman ang laman ng puso, puro mabubuting bagay rin ang lalabas sa bibig nito. Isang magandang halimbawa si Abby, nakabutihan ang laman ng puso kaya wala kang maririnig sa kanya na hindi maganda. At si Chantel? I don't know kung ano talaga laman ng puso niya. Hindi pa kami nag-uusap dahil ini-ignore ko lang ang tawag niya simula pa kagabi. Maging ang tawag niya kaninang umaga. Nagpadala ko ng message sa kanya kanina noong kararating ko rito sa office. Sinabi kong busy ako at may kailangan tapusin sa trabaho. Pero ang reply niya sa akin na ikinaiinis ko ay busy sa opisina o kay Abby. Pinaaalala ko lang sa'yo na ako ang fiancé mo, babe. Sa salita niya para pag nagsisinungaling ako. Para siyang walang tiwala sa akin. Sa lahat pa naman ng ayoko ay yung ganun. Hindi ako sanay na pinagdududahan dahil hindi ko naman ugaling magsinungaling. Kaya sa halip na makipagtalo sa kanya kanina, mas pinili kong hindi na lang siya replyan dahil nakuha niya talagang inis ko. When we returned to my office, I held the door open for Abby to enter first, stepping in after her. We both came to an abrupt halt, surprised by who was waiting inside. Ate Chantel? Sabi mo busy ka at may kailangan tapusin. May bakas ng pagkainis sa boses ni Chantel, pero halatang nagpipigil. Habang sa lubong ng kilay niyang nakatitig sa akin. Anong ginagawa ni Abby rito? I exhaled deeply bago siya sagutin. Kasama niya si Reyna, lumabas sila saglit at dumaan dito sa opisina. Kasunod ng sinabi kong pagbukas ng pinto ng opisina at pagpasok ni Reyna, kaya nakahinga ako ng maluwag. Oh, Ate Chantel, narito ka pala. Naglipat-lipat ang tingin ni Reyna sa amin ni Chantel. Mukhang nagigets niya na agad ang nangyayari, kaya agad niyang nilapitan si Abby at humawak sa braso nito, habang na kay Chantel pa rin ang tingin. Mauna na kami, Pops. Dumaan lang kami saglit dito dahil may kailangan ako kay Kuya. Kaso biglang tumawag si Tita Baby kaya iniwan ko pansamantala si Abby. Sige ha, una na kami. Bye. Hinila na niya agad si Abby palabas as the door closed, leaving just Chantel and me in the office. I heard her sigh, as though she had finally found relief. I'm so sorry, babe. Humakbang siya palapit sa akin at inabot ang isang kamay ko habang nanatiling nakatingin sa mukha ko. Mas kalmado ng itsura niya ngayon, maging ang boses niya. Simula kasi nung napalapit si Abby sa'yo at sa pamilya mo, I felt a change in your attitude toward me. Kaya hindi mo ko masisisi for feeling jealous when I see you together with Abby. Especially since I'm your fiancé. Saglit ko siyang pinagmasdan at muli akong napabuga ng hangin bago nagsalita. I don't see any reason for you to be jealous of your sister, Chantel. Isn't her closeness to my family something you should be happy about? Aren't you proud of your sister that after 17 years confined to your mansion, Abby finally has people she can talk to and consider friends and family besides all of you? Aren't you happy about that? Babe, napaka-inosente ng kapatid mo, Chantel. Ang dami niyang hindi alam. Ang daming bagay na bago lang para sa kanya. And I wonder why. I wonder kung bakit hinayaan mo yun na mangyari sa kapatid mo. Kasi ang totoong magkakapatid na nagmamahalan, nagmamalasakitan dapat. Pero ikaw, bakit hindi ka nagmamalasakit sa kapatid mo? May panunumbat sa boses ko. Hindi na ako nakapagpigil dahil naalala kong mga ikinikwento sa amin ni Abby kagabi, nung pare-pareho silang naging emosyonal nila Mom and Reyna. Nagsalubong ang kilay niya at napalunok siya habang pinagmamasdan ako. Bakit? Ano bang sinabi sa'yo ni Abby? Hindi agad ako nakasagot dahil may napansin ako sa kanya. Bakit parang kabado siya? Walang sinabi sa amin si Abby. Lahat yun ay obserbasyon namin sa kanya. Bakit? Meron ba siyang dapat sabihin? May dapat ba kaming malaman tungkol sa kanya? Pangahamon ko sa kanya. Gayon pa man ay sinikap kong kalmahin ang sarili ko at boses ko dahil naisip kong baka si Abby ang mapahamak at mapagbuntunan niya ng inis. Lalo na't uuwi na si Abby sa kanila bukas ng umaga. Daddy at Mommy mismo nilang susundo kay Abby base sa naging pag-uusap ni Mommy at Mrs. Herald. It's nothing, babe. I'm just worried that Abby might be saying things that aren't true. Nung bata pa kasi siya, it was one of the side effects of her medication. She used to make up stories.
Napatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala ako.